Hello, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong topic na to is tungkol na lang to sa sa Memento Mori, 'di ba? 'Di ba nga mortal nga tayo. So, dapat alam mo to na mamamatay talaga tayo. Sa ayaw at sa gusto mo. Yun talaga ang course of nature. So, kailangan magkaroon ka ng sense of urgency. So, yung 20 to 30s mo, bigay mo lahat ng oras mo dyan para pumaldo ka. Mas patira-tira ka na ng walker or kung ano man. Gusto mo makipagrelasyon, okay lang din naman, di ba? Nasa sayo na yan. Pero mas unahin mo yung paldo game na sinasabi ko, di ba? Kasi nga, di ba, may age pill tayo na tinatawag. Tsaka kailangan mo talaga magkaroon ng sense ng urgency. Ito yung tinatawag nila dati na, alam ko na topic ko na rin to yung fast pace na buhay, tsaka slow pace. So, fast pace is yung ganyan, mamadaliin mo yan, yung pagpapaldo. Hindi rin kasi pwedeng sabay Ako na balance ko lang siya, pero may urgency din talaga ako nun. Simula naghiwalay kami nung ex ko nun. Actually, hindi pa kami hiwalay. 28 pa lang ako nun Nagkaroon na talaga ako ng sense of urgency nun. Sabi ko, tangina, nagsisi abroadan. Alam ko, nakwento ko na to sa inyo 28 ako nun. Sabi ko, nagsisi abroadan na yung mga kasama ko. Pero, naniniwala rin ako doon na kapag ready ka na, kasi 'di ba law of attraction, yung mga ma-attract mo is base yan sa kapasidad mo, readiness mo, confidence mo, tsaka yung talagang skills mo. So, naniniwala rin talaga ako nun. Kasi nung mga bandang, yun nga, nung 28 ko, may mga naka-abroad nga na mga katrabaho ko, pero Middle East lang. So, mga sweldo nun, 26 lang, ganyan. So, hindi na rin ako nagsisi kasi nga, di ba? Although naka-abroad ako, mga bandang 32 na ako nun Bandang 32 na. Tapos sabay, sabi ko, okay rin pala, kasi nga, nilagay ka dun sa talagang frequency na talagang kakayanin mo, tsaka, yun nga, kakayanin mo. Tsaka yung ma-overcome mo, tsaka may magandang benefit sa'yo, di ba? Wala rin rejection. Yun din pala yung parang naisip ko na good side na lang. Although, ang dami ko talagang in-applyan nun. Nag-numbers game din talaga ako nun. Nag-apply ng maraming pa-abroad. Qatar, Middle East, kung ano-ano pa, Singapore, Dubai. Nag-test pa nga ako pa Qatar, 2 beses, nabagsak ko So, ibig sabihin, hindi talaga ako para dun, di ba? Tapos nag-quit na ako kasi 4,000 yung yung test Sabi ko, wag na. Tapos ito nga, nakita ko tong New Zealand na opportunity. Ang test lang, wala siyang test na ganyan, parang board exam. English lang. So, naka-4 din ako nun 4 na try. Alam ko, nakwento ko na rin to sa inyo So, yun nga. Naka-4 din ako na try na Kasi nga, di ba, nabanggit ko nga to sa inyo, pera lang talaga habol ko dito sa course na to. Kasi kung gusto ko talaga to, di ba, as in talagang unang test mo pa lang mapapasa mo na yan or pangalawa. Saktuhan lang naman ako sa English. Hindi naman talaga ako yung super fluent. Kaya naka-4 ako. Tapos yun nga, 'di ba? Marami rin mga tumulong, pati mga kapatid ko, 'di ba? So yun, kailangan magkaroon ka talaga ng sense of urgency. Na tsaka ito lang din alam kong gawin noong time na yun So parang sabi ko, panindigan ko na lang to. Kasi ito lang talaga yung malaking pera Inisip ko na rin to sa Pilipinas Inisip ko na rin na sabi ko, sa ngayon kuwari hindi ka pinalad, hindi ka magaling sa SOCMED, hindi ka nakakapag-market, hindi ka kasi usually lang naman dyan sa SOCMED, mapapansin mo yung ubod ng pangit na komedyante, yun yung naging successful, di ba? Tsaka yung mga padrama-drama na effect na day in a life, yung parang sinishare nila yung buhay nila, everyday life. Tapos yung nagiging success, tsaka yung mga magaganda, syempre. Yung mga pumapaldo, tas may mga confidence pa.
So basically, confidence na nagdala sa lahat, 'di ba? Diyan sa mga 'yan, sa confident na pangit, confident na maganda. So yun yung ano, kaya sila pumapaldo dyan sa ano, SOCMED. Tsaka bago lang nag-start yan eh, nag-giveaway lang naman yung paldo game na yan sa nung pandemic lang naman eh, di ba? 2019 lang naman nag-giveaway yan sa internet money. Pero kung hindi nangyari yun, di ba, matutuklasan ng mga ibang tao yan. Hindi mag-i-stay sa SOCMED yung mga tao kasi more on job pa rin talaga sila eh. So good side na rin yon kasi nga yung mga Gen Z, humakot talaga ng pera yung Gen Z. Kung ngayon ka magi-start, medyo marami ka ng kalaban, 'di ba? Kasi nga i-search mo sa ChatGPT, millions na rin yung mga influencer kasi mabibigyan ka talaga ng opportunity, gagalingan mo talaga competition. Kaya nga sa SOCMED makikita mo yung mga babae nagte-thirst trap na lang tapos nagpo-post ng mga umiihi sila, tapos yung mga pinapakita yung bulbul, tapos yung pisngi ng puke, di ba? Ganun yung mga ginagawang strategy ng babae para maka-traction ng views, di ba? Pero para sa akin, hindi maganda gawin yun kasi nga ano siya, di ba? Parang may future consequences. Di ba? Paano kung gusto mo mag-abroad, 'di ba? Hanapan ka na record, yung mga ganyan. Kaya mga pinopost ko sa SOCMED ko, sa akin lang talaga eh. Wala namang mga kabastusan. Hindi ako papakita ng mga kung ano ng private parts. Tsaka push-ups lang, kipi-kipi na knowledge, game knowledge, mga ganyan lang. So yan talaga, kailangan magkaroon ko ng self of urgency talaga na ano. Lalo na ngayon, 'di ba? Ngayon kasi taas ng bilihin, 'di ba? I-take mo to as opportunity. 'Di ba yung iba kasi nawawala ng pag-asa, 'di ba? Alam mo, pag may crisis na ganito, ito talaga yung opportunity mo na humakot ng pera. Magbenta ka ngayon online. Alam mo bakit? Kasi kahit nasabihin mo mahal bilihin, yung impulse buying ng tao, base kasi sa feelings yan eh. Kung nag-aaral ka ng psychology at behavior ng tao, mostly nang pumapaldo is tinitake nila yung opportunity sa ganito nga, crisis. Sa crisis na ganito, 'di ba? Kasi nag-i-stay yung mga tao sa bahay lang. So kung nag-i-stay yan, nagba-browse yan, tapos may mga suggestions. Tapos kung minarket mo yung ano mo, yung mga paninda mo, kung ano pa man paninda yan, so mangyayari is may mga bibili, 'di ba? Hangga't i-post mo na yung mga paninda mo, may bibili at may bibili diyan, 'di ba? Hindi rin ako naniniwala na walang bibili kasi nagpo-post ako sa marketplace. Although, hindi marami yung pinopost ko. Natatagalan siya. Inabot ng 2 months yung Gore-Tex na jacket eh. Binenta ko ng 120. So, inabot ng 2.5 months. Pero may bumili pa rin, di ba? Hanggat nandun yan, pinakita mo, may bibili at may bibili dyan tsaka mag-i-inquire. Mas lalo nyo dyan sa Pilipinas. Kahit sabihin nila oversaturated na yung mga binibenta mo, ano pa rin siya eh, 100 million kasi talaga yung tao sa Pilipinas eh. So 100 million yan, imposibleng walang mag-click dyan, di ba, sa paninda mo. Meron at meron yan. Yan yung tinatawag kong numbers game. Naniniwala ako dyan, meron talaga yan. Tapos sabay i-post mo lang siya ng i-post, di ba? Hanggat pinopost mo siya, is magkakaroon pa rin yan ng ano, attention, yung magkiklik. Tapos sabay, kung nagustuhan yung paninda mo, mapapabili, di ba? Perfume yan, sabon, damit, jacket, hoodie, yung mga ganyan. Pero suggestion ko, wag na hoodie, mainit sa Pilipinas, walang bibili niyan. Pamporma lang yan sa mga mayayaman, di ba? Yung mga ganyan. So, yun talaga. Ngayon nyo i-exploit dahil may crisis. Kasi pag may crisis, mangyayari is yung mga tao nag-i-stay sa bahay tapos nasa internet lang. Tsaka yung ano na yan, yung energy lockdown na yan, rotational brownout lang din yan. Para mangyayari yan parehas kay kay Fidel V. Ramos. Moderate risk lang tayo. Tinanong ko na yung ChatGPT dyan eh. Pero yung shinare ko na na strategy, mas maigi na yung ganun, 'di ba?
Kasi kung hindi ka makaluto ng hapon, at least may gatas ka, meron kang whey. So, dun mo na lang kukunin yung protein mo, tapos tunaw mo lang, tulog ka na, di ba? Di mo na kailangan magluto-luto pa dyan. So, pabor pa rin yung strategy na tinuro ko sa inyo. Tsaka yung bumili ka ng 4,000 na solar panel, malaking tulong na rin yun sa gadgets mo. Kasi, kuwari, nag-brown out, nag-online ka, makakabenta ka pa rin, di ba? Kasi meron kang power eh. Yun na lang pagpunan nyo, yung may panel. 4,000 lang naman yun sa Shopee or Lazada. Mag-canvas kayo kung sino yung pinakamura, di ba? So, ganun yung gawin nyo na yung solar power na Mukhang Pilipino yung nandun na kasi naririnig niya yung Tagalog ko, no? So, yun nga, di ba? Gawin nyo na advantage yan, yung crisis. Maraming yumaman dyan. Actually, si Bugoy nga, nagpaulan ng dahil alam niya yung pattern ng behavior eh. Tawag dyan positioning. Tsaka leverage. Nung pandemic, ginawa ni Bugoy, nagstay lang siya sa bahay, nagpaulan siya ng ng mga mixtape. Every month, labas siya ng mixtape. For 2 years yun Kasi wala ka talagang gagawin, hindi ka makakalabas, di ba? Order ka lang ng Uber. So ginawa ni Bugoy, in-exploit niya yung online, di ba? Now ngayon, magagawa mo naman yun kahit na pero yun nga, kung priority mo yung ganyan, online selling tsaka marketing sa internet, masasuggest ko na lang sa'yo is, yun nga, bumili ka ng solar panel, solar power supply na panel para makaka-internet ka pa rin. Tapos pag naka-internet ka, post mo. Tapos pag may order dyan, ma-accommodate mo pa rin, di ba? Kaya ganyan talaga magandang gawin. Pautakan talaga ngayon. Tapos lumabas ka rin, pwede ka rin bumandera dahil syempre, ang gagawin ng mga tao niyan opposite, 'di ba? Hindi sila lalabas. Hindi sila lalabas kasi nga di ba? Kasi nga dahil may power interruption, tsaka yung mentality nila na baka may krimen na mangyari ganyan. O posible naman 'yon, pero syempre hindi ka naman pupwesto dun sa mga red zone na area, 'di ba? Yung gabi, tapos tanghali ka lang visible area, tapos yung maraming tao, diba? So magiging mautak ka pa rin sa strategy mo pagka bumabandera ka sa which is hahakot ka pa rin nun. Basta gagawin mo yung opposite ng ng blue pill. Diba kasi predictable yung pattern ng mga blue pill na mindset. Gagawin mo opposite sa mga strategy nila. Diba? Marami kasi mga tao pinapabayaan na lang nila yung circumstances mag-dictate ng reality nila eh. Kagaya nito, yung ganito, magrereklamo na lang, hindi nagbibigay ng solusyon. Ako lang nagbibigay ng solusyon sa totoo lang eh. Now, hindi mo naman kailangan yan sundin talaga word by word, pero i-take mo na lang yung magagamit mo talaga. Meron nga mga nag-TESDA, di ba? Na magagamit din naman nila yun eh kung magseseryoso talaga sila, kasi wala talaga akong maiisip talaga na paldo talaga kundi mag-abroad lang talaga eh. Kung hindi ka naman nabiyayaan na magsalita ng ganito, 'di ba, sa SOCMED. Ito nga paswertehan pa eh kasi nga ako wala kang sumusuporta dun sa info ko, 'di ba? Pero siguro depende na lang din sa marketing ko 'yan, 'di ba? So ganun nga naisip ko na TESDA, karpentero ka or maging pintor, 'di ba? Painter ng bahay. Hakot ka pa rin ng 100k a month. Tapos bili ka ng ng low-cost housing na papaupahan. Yun lang target mo, 'di ba? O apartment or bakanting lote, paupahan mo sa mga parking. Hindi magandang investment yung iipon mo yung pera mo sa bangko. Kasi may inflation tayo na tinatawag eh. Yung nakukuha mong interest sa bangko, walang kwenta in the near future kasi nagsitaasan na yung bilihin. So hindi siya maganda. Okay lang yon kung may pinaka-source ka pa ng income, di ba? Kaya yung sinasabi ko, marami mga tao talaga na, nandito sa mall, di ba? Makikita mo, walang sense of urgency.
Diba? Lalo na yung mga high school, college, diba? Wala silang sense of urgency, diba? Na kumita. Pati yung mga naging kafubo ko na 22 anyos, 23. Hindi nila naisip na ganito na kumita talaga ng pera na malaki. Ako naisip ko na to dati, yun nga lang, nakwento ko nga, diba? Ang daming beses na ako nag-apply. Pero yung opportunity talaga, diba? Mailap. Ngayon lang talaga yung pa New Zealand. Nakakatuwa rin, no? Kasi, di ba, sa Facebook, merong mga iba sa Facebook na nakikinig sa channel ko. Nag-start na sila ng business nila at 19 years old at 20. So, nakaka-inspire din sila, di ba? Meron nagbebenta ng nagigig. Marami nagigig yung nagpo-focus sa music tapos nagbebenta ng pabango, di ba? Yung isa nagbebenta ng vape. Kumikita na sila ng 100k a month. Although alam ko naman makakaltasan yun ng 45 to 50, so half pa rin yung kita nila, 50. Hindi na masama, di ba? Kaysa yun, at least at 20 years old, may 50,000 a month ka na pumapasok. Di ba? Kaysa naman yung wala kang urgency talaga. Kasi once matapos naman nila yung kurso nila niyan, kung gusto man nila mag-abroad or magpakabihasa dyan, hahakot pa rin sila ng So may kita sila sa business na 50, dagdagan pa nila nung panging-employo nila, di ba? Or kung mag-focus pa sila sa SOCMED, madadagdagan pa yan, di ba? So ganun, mahihit pa rin nila yung 100k a month. Ngayon kasi para sa akin, kulang yung minimum wage na 30 kahit pa single ka Kasi may inflation tayo na tinatawag By the time na makaipong ka at age of 30 or 40 sa minimum wage mo, mahal na bilihin. So walang kwenta rin yung ipon mo. Kaya mas maganda talaga i-target nyo 100k a month. Actually, mas ideal pa nga 200k a month sa totoo lang yun yung mas ideal para sa akin kasi ang inaano mo dito age pill tsaka yung inflation by the time na maipon mo yung mahal na yung bilihin, di ba? Kaya nga kailangan maging calculated risk kayo. Memento mori, you shall die, di ba? Mamamatay ka rin. So kailangan lahat ng decision mo base doon sa debt mo, which is yung age pill nga, di ba? Yung sinasabi ko sa'yo na age pill. So lahat ng decision ko simula ng 21 ako, lahat naka-align yan sa age pill. Yan talaga yung pinag-ahandaan ko. Kahit na naipagrelasyon, wala nga akong binuntis, di ba? Kasi nga, ang decision ko nakabatay sa age pill. Memento mori nga, di ba? Or tinatawag kong goal to death. Once na ganyan, may isang opportunity ka lang sa buhay, itutodo mo na talaga, tsaka magkaka-urgency ka, di ba? Pero wag mo naman masyado talagang seryosohin kasi pagka gigil na gigil ka, mailap din yan kasi nga the more na nagiging gigil ka, hindi ka nasa neutral state, nagiging illogical ka. Alam mo yung parang simp, alam mo yung mga simp, di ba? May mga simp gustong-gusto talaga nila mapapunta yung babae sa kanila. Ang nangyayari dahil sa eagerness nila, hindi sila naging logical. Ang nangyayari is yung kilos nila, behavior, is hindi na siya nagiging attractive sa opposite gender. Parang dinidisrespect na nila yung sarili nila. At the same time, yung attitude na ganun, pag dinidisrespect mo yung sarili mo, dinidisrespect mo na rin yung ibang tao. Kasi sino matutuwa kung makulit ka, di ba? Text ka ng text, babahain mo yung DM ng babae. Di ba hindi ba disrespectful yun? Di ba disrespectful yun? Sino ba namang babaeng matutuwa na emotional ka, nagmumura ka, seloso ka? Hindi ba disrespect yun? Diba? Kaya hindi attractive talaga yan. Diba? So, ganun, same din yun sa sa, kunwari, may goal ka dyan. Gusto mo magkapera. Diba? Ganun pa rin yan. Pag gigil ka, hindi mo na nakikita yung mga flaws. Diba? Sa strategy mo. Basta banat ka lang ng banat. Ay, teka, parang may mali sa strategy ko. Hindi ko na market ng ganito. Ay, hindi ko siya na market sa online. Hindi mo nakikita yung ganun. Kasi nga, gigil ka Gusto mo lang makabenta So, same yan sa pambababae. Kaya nga, pansinin mo, di ba?
Kung gaano kahirap pumera, ganun din kahirap magkaroon ng babae, 'di ba? Kasi ano 'yan eh, course of nature 'yan eh. 'Di ba? Similar sila, 'di ba? Parehong-pareho, 'di ba? Ganun din para i-maintain mo yung babae, kailangan mo rin talaga maging strong in all aspect. 'Di ba? Masculinity, financial, health, 'di ba? So, pagsasamahin mo na lahat. So, ganun din yun sa pera. Para i-maintain mo yung kayamanan mo, kailangan kung paano ka nag-start, yung fire mo, tsaka yung willingness mo, tsaka yung talagang desire mo, is same yan hanggang kaduluduluhan. Kaya nga first impression last eh, law yan, law. Hindi ako nag-iimbento, law yan. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, i-apply mo yan. Kesyo sa ano, ang tawag nila dyan, consistency, di ba? Saan ka ba naman nakakita? Kahit sa pag-gym, di ba? May target kang katawan. Alangan naman 3 days lang, magbuhat ka, magkakagain ka na ng muscle tsaka weight. Hindi ganun yun, di ba? Hindi ganun yun. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Consistency ang kailangan, relentless. Tapos neutral ka lang. Mag-focus ka lang talaga sa ano, makokontrol mo. Adjustment. Pumalya ka, adjustment. Ganon din naman sa pagko-cold approach, yung numbers game na sinasabi ko. The more na nakikipag-usap ka ng babae is the more nawawala na yung hiya mo, nagiging walang hiya ka na, di ba? Which is yung gusto ng babae. Tapos nasasabi mo na yun nasa isip mo, gusto mo siyang bembangin, sexy niya, yung mga ganyan. So, syempre, pag confident ka, yung vibe mo, attractive. Kasi komportable ka sabihin sa kanya yun eh. Now, magiging komportable rin siya sa'yo. Kasi nga, di ba, interconnected tayo eh. Kung insecure ka, yung kaharap mo, hindi magtitiwala sa'yo, hindi insecure. Nasample ko na yun sa inyo dati, yung surgery, di ba? Yung surgeon, hindi ka magtitiwala sa surgeon na walang experience, tsaka, walang review na hindi magaling, di ba? Hindi confident. Ibig sabihin yung surgeon na magaling, confident siya sa sarili niya na kaya niya gawin yung ginagawa niya kasi paulit-ulit na niyang ginagawa yun. Kahit nakapikit pa siya, kaya niyang gawin. Ganun yung confidence na yan, di ba? Titiwala ka sa sarili mo at saka kaya mo talaga gawin yung gusto mong gawin, di ba? Kaya mo rin siya panindigan. Accountable ka dun sa decision mo tsaka gagawin mo, di ba? So, attractive talaga siya. Kaya nga sinasabi nila, confidence, attractive sa babae. Now, hindi naman guarantee yan na lahat ng babae magugustuhan ka, di ba? Kasi nga, di ba, mga babae is innate na insecure, di ba? So, hindi guarantee talaga na lahat hindi ka i-reject ng babae. So, majority talaga ng babae insecure. Ang gagawin mo na lang talaga, magbigay ka opportunity, tapos move on kung ayaw, di ba? Actually, unang bukas pa lang ng bibig mo, alam mo na yan. Mag-approach kasi kayo para malaman nyo, di ba? Nalalaman ko na yan eh, yung vibe. Yun yung vibe na sinasabi nila eh. Ibig sabihin, behavior. Yung twitching ng tono ng salita, malalaman mo kung natatakot, yung body posture, kung papalayo, yung paa niya, kung papunta na sa exit, tapos yung shoulder niya kung nakaharap ba sa'yo or palayo na naman. Hindi mo rin pagtitiwalaan yung salita, di ba? So, yan yung mga di ba, interconnected lahat. Biruin mo yung topic na urgency, konektado siya sa lahat, di ba? Pati sa number scheme, mga consistency, di ba? Konektado siya sa lahat. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Magkaroon kayo ng urgency. Hindi pa naman din huli. Kung 30 ka na, naisipan mo mag-TESDA, carpenter, tapos mag-gain ka na experience ng 1 year, 31 ka na, di ba? So, sa 5 years na yon, sa 5 years, mababago mo yung buhay mo eh. Pero payo na lang, sabayan mo na lang talaga ng online. Magbenta ka ng kung ano-ano sa online. Kasi yung skill sa employee, hindi mo naman kailangan na pag-aralan yan eh. Kasi repetitive yan eh. Carpentry o yung nursing na trabaho ko, repetitive talaga siya. Diba?
repetitive yan. So hindi mo kailangan mag-aral uli or kung i-master yung kung ano-ano pa dyan, di ba? Hindi mo kailangan yan kasi nga ano yan repetitive yan. Para ano tawag doon? Routine siya, di ba? Routine niya mga ganyan kaya hindi mo kailangan yan, di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba, na kailangan niya talaga magkaroon ng urgency na pumera talaga kayo habang bata pa. 5 years, di ba? O kung nag-business ka naman, kung malaki kita mo, kaya mo mas mapaaga yan. Hindi ka naaabuti ng 5 years. Siguro by 3 years lang or 2 years lang, paldo ka na. Parang yung mga social media influencer, di ba? 3 years lang o 4 years. Kabili na ng mansion. Ewan ko lang kung nag-invest sila sa iba pang assets, di ba? So, kailangan magseryoso pa rin talaga kayo ngayon. Seryosohin nyo yung mga gusto nyo. Tsaka i-pursue nyo talaga kasi nga, one shot lang buhay. Memento mori nga, di ba? Lahat ng decision mo, gagawin mo. Tsaka ibibigay mo na oras is nakabatay dyan. Siyempre, gagawin mo yung best mo talaga, di ba? Itong ginagawa ko, kuwari, sasalita akong ganito, tingin mo ba nagloloko ako dito, nakikipagbiruan sa inyo? Di ba hindi, ginagawa ko yung best ko, di ba, na ma-share ko to sa inyo. Kasi alam ko nga, mawawala rin naman ako di ba? So, yan nga yung sinasabi kong kapayapaan mamatay man ng katawan, ang truth tatayo, di ba? Parang yung kay Machiavellian, di ba? Yung sinishare niya yung doctrine niya tsaka mga principles niya. So, 500 centuries, buhay pa rin siya, di ba? Now, yung mga nag-reproduce nung panahon niya, buhay pa ba yun? Hindi, di ba? Ngayon, legendary na talaga siya ngayon, di ba? Si Machiavellian. Kasi nga, marami nakikinabang dun sa mga shinare niya info ngayon na mahalaga lang, ang desire lang ng tao is self-interest lang, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na So, biruin mo, yung genetic legacy, 2 decades lang yan di ba? Or 2 generations lang yan. Tapos mabubura at mabubura rin talaga yung legacy ng genetic mo. Pero yung ginawa mong greatness, hindi mabubura yan, di ba? Maalala at maaalala ka ng mga tao, mga inventor, na-invento ng ilaw, di ba? Mga naka-invento ng ilaw. Di ba? Siyempre, yung mga naka-invento ng ilaw, immortal sila, kilala sila, di ba? Yung mga presidente na gumawa ng risky move. Kagaya nila Napoleon. Hindi naman presidente si Napoleon, di ba? Pero yun nga, yung pinanalo niya yung war, tatatak yan. Yan yung tinatawag ni Machiavellian na immortality. Diba? Kasi nga, memento mori, yung mga samurai, diba? Meron silang tinatawag na bushido, diba? Yung mamatay na with honor, diba? Tsaka yung kada laban nila, iniisip nila na yun na yung last na laban nila. Diba? Kaya binibigay nila yung best nila, 'di ba? Memento mori nga, 'di ba? Diyan may babase lahat ng desisyon mo, oras mo, tsaka attention mo, 'di ba? So paano? Sana may natutunan kayo dito. Memento mori. Peace.